Ang nakaraan. Sinubukan na ngang higupin ni Jungwon ang energy sa box, ngunit bigla din naman itong sumabog, at lumabas ang napakalaking scroll sa kanyang harapan, at kasabay dito ay napakawalan ang isang mythical beast. Kaya't nabigla din naman si Jungwon dahil siya ay naloko, at hindi niya inaasahan na napakalakas pala ng halimaw na ito. At sa kasalukuyan ay napakatindi na nga ang nararamdaman ni Jungwon dahil nakaharap na niya ang isang eternal beast. At ito ay ang isang nilalang na nanggaling sa ibang dimensyon, at ito ay tinaguriang kalamidad na mayroong kapangyarihan na hinding-hindi maipapaliwanag ng kahit sino man. At bigla din namang iginalaw ng halimaw ang kanyang daliri, at ikinumpas ang kanyang mga kamay, na nagdahilan ng sapilitang panghihina ng kanyang katawan. At siya ay biglang napabaw sa harapan nito, at dagdag pang ang sinabi ng Eternal Beast na plano niyang tirisin si Jungwon, ngunit buo pa rin ito. Kaya't napapasabi na lang ang ating bida na bakit napakalakas pa din ng halimaw kahit na nakakulong ito sa box ng napakatagal. Kaya't sinagot din naman siya nito na hindi pa ito ang kanyang totoong potensyal, at nabawasan pa nga ang kanyang enerhiya ng dahil sa libong taon na kanyang pagkakakulong. At galit na galit ito dahil tinangkang kalabanin ni Jungwon ang isang katulad niya. At napapaisip na lang din ang ating bida dahil parang insekto lang ang tingin nito sa kanya. At hindi naman ito maitatanggi na napakalakas nga ng halimaw, at kung sa kasalukuyan ay ganito ang kanyang enerhiya, habang mahina pa ay papaano na kaya kung noong kapanahunan pa nito. Ngunit napapabilib din naman ang halimaw sa angking abilidad ni Jungwon, at para sa isang normal na tao na mayroong hinahawakang espiritu. At hinigop nga ng halimaw ang puppet kung saan nakalagay ang Blue Spirit, at napilitan itong tumakbo papalayo dahil nasa panganib ang kanyang buhay. At dagdag pa nga ng halimaw na hindi na masama ang enerhiya ng Blue Spirit, kaya't kakainin niya ito upang madagdagang muli ang mga nawalang enerhiya ng halimaw. Ngunit habang papalayo ang Blue Spirit ay takot na takot ito dahil unti-unti nga siyang hinihigop, at pasigaw pang ang nagsasalita ang halimaw na siya ang pinuno ng kamatayan at dapat nitong i-offer ang spiritual power sa kanyang master. Ngunit hindi din naman makakapayag ang ating bida na makuha nito ang Blue Spirit kaya't sumugod na nga ito. Ngunit napansin naman agad siya ng halimaw at itinaas naman nitong muli ang kanyang kamay. At hindi nga napigilan ni Jungwon ang kapangyarihan nito dahil naiangat nga siya ng ganoon kadali lamang. At siya ay ibinangga nito sa taas ng kisami ng pagkalakas-lakas. At halos na magkabali-bali ang buto nito, habang hindi pa rin maipaliwanag ni Jungwon kung ano ang nangyayari sa kanya ngayon. At hindi pa nga nakontento ang halimaw at siya ay hinagis-hagis pa sa iba't ibang dako ng kwarto. Habang walang kalaban-laban si Jungwon ay iniindan na lang nito ang mga sakit sa bawat paghagis sa kanya. Kaya't nagalit din naman si Soha at lumabas ito sa kanyang puppet na nasaniban at siya ay aatake sa halimaw at inilabas nga niya ang kanyang mga kadena upang talian ang katawan ng halimaw. Ngunit hindi din naman ito tumalab sa kanya at ito ay kanyang pinagpipigtas na parabang mga sinulid lang at dagdag pang ang sinabi ng halimaw na mananagot si Soha dahil tinangka nitong sugatan ang kanyang katawan. At nabigla din naman ang batang espiritu dahil hindi niya nakita ang atake ng halimaw at nagkasugat-sugat agad ang kanyang katawan, at hindi nga nakayanan ni Soha ang napakalakas na enerhiya nito kaya siya ay napasigaw na lamang sa sakit. Kaya't napapatingin na lamang si Jungwon dito habang nanginginig ang kanyang katawan, at gayon din ang kanyang dalawang familiar spirit na napakadali lang na tinalo ng halimaw. At sa ngayon ay tinanggap na nga ni Jungwon na siya ay nagkamali ng lubusan, ngunit nabanggit din naman ng halimaw na bakit nakangiti pa ang ating bida, habang nanginginig sa takot kaya't ginanahan pa siyang bugbugin si Jungwon. At bigla din namang napasigaw si Mowon at napatanong ito kung ano ang nangyayari sa silid, kaya't ibinaling din naman agad ng halimaw ang kanyang pansin dito, at pangiti pa nitong sinabi na matagal na niyang gustong kainin si Mowon. Kaya't itinaas nito ang kanyang kamay patungo sa direksyon ng gwardya, ngunit nabigla ang halimaw nang walang epekto ang atake nito kay Mowon. At ang hinuha niya ay baka dahil ito sa pulang linya na nakaguhit sa may pintuan ng silid, kaya't napaatras din naman agad si Mowon at hindi din naman ito pinansin ng halimaw at siya ay aalis na lang sa silid na ito.
At sa pagkakataong ito ay malaya na nga ang Eternal Beast sa matagal na panahon na kanyang pagkakakulong. Ngunit ang hindi inaasahan ng halimaw ay mayroon palang energy barrier na nakalagay sa pintuan at hindi siya makalagpas dito. At sa mga natutunghayang ito ni Jungwon ay nagkaroon siya ng biglaang plano, at pasigaw nga niyang inutusan ang kanyang dalawang familiar spirit na umalis na sa lugar na ito. At dali-dali nga silang nagtungo sa pintuan upang makalabas na, ngunit hindi naman sila papayagan ng halimaw na makatakas ng ganoon kadali lamang. At kahit na anong bilis ng kanilang pagtakbo, ay nahuli pa din naman si Jungwon na malapit na sa pintuan, kaya't nag-alala ang dalawa kay Jungwon at susubukan nila itong balikan para iligtas. Ngunit huli na ang lahat sapagkat nahugot din naman agad ng halimaw ang ating bida patungo sa kanyang harapan. At dagdag pa nga nitong sinabi na napakatalas ng pag-isip ni Jungwon dahil sa ilang segundo lamang ay naisip niya agad ang planong iyon. At sinabi pa nga ng halimaw sa kanyang isip na maraming enerhiya ang nawala sa kanya nang dahil sa nilalang na may 3 mata kaya't sa ngayon ay hindi siya makalaban ng maayos. At bigla din namang nagsalita si Jungwon at sinabi nito na kung naaalala pa ng halimaw ang sinabi niya na ipagkakaloob nito ang kahilingan ni Jungwon kung siya ay makakalabas sa box. At hindi din naman maintindihan ng halimaw kung ano ang tinutukoy na offer ni Jungwon sa kanya, at dagdag pa nga nito na wala ngang naitulong ang ating bida dahil siya ay nagiging sakim lamang sa paghigop ng kanyang dark energy. Ngunit sumabat din naman agad ang ating bida na pumayag na lang ito, at huwag nang magpaligoy-ligoy pa, kaya't napapabilib naman ang halimaw sa pagkatuso na ipinapakita ni Jungwon. At bigla din naman itong binali ang kanang kamay ni Jungwon dahil sa pagiging padalos-dalos nito, at sagot nga ni Jungwon ay hindi nga siya natatakot kung ano pa ang gawin nito sa kanya. At napaisip na ang halimaw sa in-offer ni Jungwon na kung bubuhayin niya ito ay tutulungan niya itong makatakas sa silid, at dagdag pang ang tanong ng halimaw kung ano ang dahilan at bakit gustong-gustong mabuhay ni Jungwon. At sinagot din naman agad siya ng ating bida na isa lang ang kanyang dahilan at ito ay makapaghiganti at mayroon siyang isang taong papatayin, at naging interesado din naman ang halimaw sa naging sagot na ito ni Jungwon. At dahil na doon ay pinakawalan na siya nito at papayag na ang halimaw sa kanyang nais mangyari dahil nasa good mood ito ngayon. At sa pagkakataong ito ay inusisa nga ni Jungwon ang kanyang nabalingkan ang kamay at tiningnan kung mas malala pa ang kanyang tama. At sa mga natitirang lakas niya ay itinuwid niya nito ang kanyang nabaling buto sa braso at napahanga din naman ang halimaw sa katatagan na ipinapakita ni Jungwon. At inusisa naman agad ng ating bida ang paligid at sinuri niya kung ligtas na ang dalawa niyang espiritu. At sa mga oras na ito ay isa na lang ang kanyang tsansa na natitira, at kahit na kalahating segundo lamang ang kanyang makitang pagkakataon ay kukunin niya ito. Ngunit isang babala din naman ang binitawan ng halimaw at sinabi pa nito na hindi niya kinakailangang makipagnegosasyon kay Jungwon dahil kayang-kaya nitong pagalawin ang kanyang katawan kahit sa isang kumpas lamang ng kanyang mga daliri. Kaya't nasasabi na lang ni Jungwon sa kanyang isipan na nabasa ng halimaw ang kanyang mga plano at ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang pagkakamali. At ang Eternal Beast na ito ay mas tuso pa sa kanya na kahit na isang taktika niya ay hindi magamit-gamit dito. At sa pagkakataong ito ay delikado na nga ang kanyang buhay at hindi na alam ni Jungwon kung matutupad pa ba niya ang paghihiganti para sa kanyang lolo. Kaya't labis-labis na lang ang pag-aalala ng dalawang familiar spirit ni Jungwon at wala silang nagagawa habang unti-unting pinapatay ng Eternal Beast ang kanilang master. At kung mamatay man si Jungwon ay siguradong mamamatay din silang dalawa. Kaya't napapatingin na lang din ang ating bida sa mga ito, at hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman ngayon, sapagkat ang lahat ng kanyang mga plinano ay magwawakas na sa mga oras na ito. At napapangiti na lang din ito sa kanyang mga maling nagawa, at sa kanyang padalos-dalos na mga desisyon, ni hindi na niya mailigtas ang kanyang sarili sa kung anumang kapahamakan na kanyang nahaharap ngayon. At naisip nga niya ang dalawang ito na kahit sa kanilang kamatayan ay hindi pa rin sila sumusuko at ang layunin ng Blue Spirit at ni Soha ay maghiganti lamang kahit ano pang dumating na kamalasan sa kanila. Kaya't naisip din ni Jungwon na kung kaya ng dalawang ito ay sisiguraduhin din niyang ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya
at bigla din namang pumaligid ng kanyang kamay ang mga enerhiya. At habang tinatanong pa ni Jungwon ang kanyang sarili na kung ang kanyang paghihiganti at ang puot sa kanyang puso ay ganun na lang kahina para sumuko na lang, kaya't mas tinatagan pa nito ang kanyang loob at hindi siya susuko hanggang sa huling patak ng kanyang dugo. At dahil dito ay nagsimula din naman na mas dumami pa ang mga dark energy na kumukolekta sa kanyang kamay, at ikinoyom nito ang kanyang kamao upang gumawa ito ng napakatalas na enerhiya. At nabigla din naman ang halimaw sa kanyang mga nakikita at napamura ito kay Jungwon at nabuo din naman ang espada na nagtataglay ng mga dark energy. At hindi pa nga nakontento si Jungwon dahil kinakailangan pa niya ng mas marami pang mga enerhiya galing sa paligid at kailangan niyang lampasan kung anuman ang bigat ng paghihiganti niya dati. At napansin din naman ito ng Blue Spirit at nararamdaman niya na unti-unti niyang lumalakas ang mga enerhiyang ito. At kagaya nga ng ginawa ni Wison na matalas na enerhiya, ay mas pinatalas pa ito gamit ng dark energy. At upang makagawa ang isang martial artist ng ganito kadetalyadong enerhiya, ay kinakailangan niyang maging bihasa sa level ng Supreme Peak Realm, at ang nagawa nga ni Jungwon ngayon ay hindi normal lamang kundi ang tinatawag na enhanced energy. Ngunit mas lalong nabigla pa nga ang Blue Spirit dahil mas kakaiba pa nga ito. At kakaiba ang kulay ng enhanced energy ni Jungwon. At sa sobrang puot na nadarama ng ating bida, ay hindi na nga mapipigilan ang kanyang susunod na atake, dahil ang kanyang paghihiganti ay hindi marupok. At kasabay dito ay ginamit niya ni Jungwon ang kanyang natutunang teknik galing sa Blue Spirit na tinatawag na Moonless Void Sword, at hindi naman nakareact agad ang Eternal Beast sa ataking ito ni Jungwon at tinamaan nga ang kanyang katawan. At sa lakas nga nito ay napaatras pati si Jungwon sa kanyang ginawa, ngunit hinding-hindi nga ito susuko at maghahanda pa siyang umataking muli. At sumugod din namang muli ang ating bida sa halimaw. Ngunit bigla din namang sinabi ng Eternal Beast na napansin din naman niya ang ginagawa ni Jungwon, ngunit ang kanyang katanungan lamang ay kung makakaya ba ng ating bida ang ganitong klaseng enhanced dark energy. Kaya't bilib na bilib at manghang-mangha nga ang halimaw dito kay Jungwon, at kakaiba nga siya sa lahat ng kanyang mga nakasalamuhang mga tao o maging ang mga martial artist. Ngunit bigla din namang naalerto si Jungwon sa kanyang sasagupain, at mayroon itong napansin sa Eternal Beast, ngunit kahit gayon pa man ay hindi na niya mapipigilan ang kanyang atake. At ang Eternal Beast naman ay nagpalabas ng kakaibang enerhiya na nagmistulang hugis paa ng isang napakalaking halimaw. At nag-enjoy nga ang halimaw na ito sa laban nilang dalawa, at dagdag pa nga niyang sinasabi na sa sobrang kakaiba ni Jungwon, ay gusto niya itong pag-aralan at masagot ang kanyang katanungan dito. Subalit kahit punong-puno ng pagdududa si Jungwon na matatalo niya ang Eternal Beast na ito, at kung makakaya niya bang mapalapit lamang kahit nakaunti sa kung gaano kalakas ang halimaw na ito, kaya't itutuloy pa rin niya ang kanyang nasimulan. At sa mga sandaling iyon ay biglang napalibutan ng mga dugo na hugis kamay ang paligid ni Jungwon, at alam niyang ito ang kapangyarihan ng Blue Spirit. At nauna ngang inabot ng ataking ito ang katawan ng Eternal Beast, at dahil dito ay medyo nakahinga nga si Jungwon at meron siyang katulong na harapin ang halimaw na ito. At tinamaan niya ang Eternal Beast ng ilang mga ataking ito, ngunit sinalag din naman niya ang iba, habang sinasabi na napakawalang kwenta ng Blue Spirit dahil sa patagong pag-atake nito. Ngunit nabigla pa nga si Jungwon dahil nakita nito na bumalik na ang Blue Spirit, at hindi siya pinabayaan na lumaban na mag-isa lalong-lalo na sa ganitong klaseng halimaw. At tuloy-tuloy nga ang pagsugod ng Blue Spirit upang mas lalo pang makatulong kay Jungwon, kaya't napapaatras din naman ang Eternal Beast sa biglaang pagsulpot nito sa kanyang harapan. At sa gitna nga ng ginagawang ito ng Blue Spirit ay damang-dama nito na hindi niya kakayanin kung tumagal pa ang laban, kaya't napasigaw ito at inutusan niya si Jungwon. At kahit na kinakabahan pa ito ay hindi niya nakalimutan na iligtas si Jungwon at gusto niyang lumayo ito ngayon at tumakbo habang may oras pa, at dahil dito ay nabigla nga ang ating bida sa sakripisyong ginawa ng Blue Spirit. At sa mga sandaling iyon ay wala na nga siyang pag-aalinlangan na tumakbo papalayo sa laban ng dalawa. Kaya't napalingon nga si Jungwon at hindi niya naintindihan kung ano ang gustong mangyari ng Blue Spirit kaya't nag-aalala na lamang ito.
At sa isipan niya ni Jungwon ay sinabi niya na dahil ba ito sa pagiging familiar spirit ng Blue Spirit at hindi naman niya kailangang gawin ang lahat ng ito, o baka naniniwala lang siya na igaganti siya ni Jungwon kahit na anong mangyari. Ngunit sa sandaling ito naman ay nahuli na ng Eternal Beast ang Blue Spirit, at sinabi pa nga nito na akala niya ay ordinaryong espiritu lamang siya pero ay mayroon din pala itong ibubuga. At dahil na gutom na nga ang Eternal Beast ay kinakailangan na niyang kumain ng energy, at sapat na ang Blue Spirit upang mapawi ang kanyang pagkagutom at nang mabusog na siya ng tuluyan. At punong-puno nga ng katanungan si Jungwon kung bakit niya ginagawa ito ng Blue Spirit para sa kanyang kapakanan. At napalingon na lang din ang Blue Spirit sa kanya habang unti-unting nanghihina at dahan-dahang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing huwag na itong mag-alala at tumakbo na lang siya papalayo. At sa nasasaksihang ito ni Jungwon ay natulala nga siya sa sakripisyo ng Blue Spirit at sa silakbo ng kanyang damdamin ay nakapagdesisyon na nga ito. At bigla ang inihinto nga ni Jungwon ang kanyang pagtakbo at hindi niya papayagang mawala ang Blue Spirit, kaya't habang sinasakal ng Eternal Beast ang babae ay napansin niya nito na bumalik si Jungwon. At ang ating bida ay nakapagdesisyon na, kaya't itinaas nito ang dalawang daliri niya at gumawa ng isang maliit na enhanced dark energy, at nagtaka din naman ang halimaw kung ano ang nais na gawin ni Jungwon. At nang matapos na nga ito ay nagsimula na ding umatake ang ating bida, at ang ataking ito ay hindi papunta sa Eternal Beast kundi ay itinarak niya sa kanyang dibdib. Kaya't nagulat din naman ang Blue Spirit sa ginagawang ito ni Jungwon, at gayon din naman ang halimaw na sinasabi sa kanyang isipan kung gaano nga kabaliw ang ating bida. At sa pagkatusok nga nito sa kanyang dibdib ay sumuka din naman agad si Jungwon ng dugo, at sabay ngiti pa nga habang tinatawag ang atensyon ng halimaw. At kahit nanginginig-ginig pa nga ang kanyang katawan ay pinilit pa rin itong magsalita, at ang sabi niya ay walang makakalabas sa silid na ito, kaya't dali-dali niyang binitawan ng Eternal Beast ang Blue Spirit upang sagipin si Jungwon. At nasalo din naman agad niya ito habang unti-unting natutumba na, at hindi din naman maintindihan ng halimaw kung gaano nga kabaliw ang ating bida. At isa lang naman ang ipinag-aalala ng Eternal Beast dahil kung mamatay si Jungwon ay siguradong hindi na siya makakalabas sa silid na ito habang buhay. Ngunit habang okupado ang kanyang iniisip ay bigla din namang hinawakan ni Jungwon ang kanyang kamay kaya't nagulat na lamang ito. Ngunit bigla din naman itong napangiti at sinabi nga ni Jungwon na napakahirap lumapit sa halimaw at mahawakan man lang ang kanyang mga kamay. Kaya't nagulat nga ang Eternal Beast dahil sa planong ito ni Jungwon. At ginamit na nga niyang muli ang Ritual of Attachment sa halimaw upang higuping muli ang mga natitirang mga dark energy nito, at hindi din naman makapagpumiglas ang Eternal Beast sa ginagawang ito ni Jungwon. At sa una pa lang ay alam na ni Jungwon na iniiwasan ng halimaw ang teknik niyang ito dahil pinipigilan niya ng Ritual of Attachment na kumalat ang mga dark energy sa paligid. At isinugal na nito ang kanyang buhay upang magtagumpay ang plano niya ngayon. At isa pa nga ay hindi makakalabas ang Eternal Beast Spirit na ito kung mamatay si Jungwon kaya't mas lalong tumaas ang kanyang tsansa. Ngunit bigla din naman niyang hinawakan ang ulo ni Jungwon at ipinukpok niya ito sa sahig ng pagkalakas-lakas. At pasigaw pa ngang sinabi ng halimaw na papatayin na niya ito ng totohanan, ngunit sa likuran naman niya ay biglang sumulpot ang mga kamay na gawa sa mga dugo. Kaya't napamura na lang din ang halimaw sa muling pagsali ng Blue Spirit, at hindi din naman titigil ang babae hanggat sa hindi nila natatalo ang Eternal Beast. At pasigaw din namang sinabi ng Blue Spirit na huwag niya itong mamaliitin dahil lang sa malakas siya. At habang hinahawakan naman nito ang ulo ni Jungwon ay bigla din namang nagsimula itong tumawa, kaya't medyo kinabahan nga ang Eternal Beast. At mas lalo pang lumakas ang tawa ni Jungwon kahit na basang-basa ang mukha nito ng dugo, kaya't napapatitig na lang din ang halimaw dito at biglang nag-iba ang kanyang nararamdaman. At parang natuluyan nang ang mabaliw si Jungwon sa kakatawan nito habang nakatitig sa Eternal Beast. At dahil dito ay binitawan na nga niya ang ating bida. At hindi nga niya maipaliwanag sa kanyang sarili mismo na isa sa 6 demons ay nakakaramdam ng takot sa isang mababang uri ng nilalang na katulad ni Jungwon.